ka nga ng wala yung magulang mo, kung ayaw gumalaw ng asawa mo, iwan mo na yan. Meron din kayong kamay at paa. 3 years and Dubai. Ganun kayo kahilig, no? Hi guys, we're back again. This is our 3rd episode of Badge Speaks Podcast. At guess what? First time natin mag-feature ng napakagandang bini-bini CEO rin ng RZ E-Commerce Corporation. No other than Miss Pamela. Thank you so much, AJ. Ang boss AJ ang tawag ko dito kasi napaka-galing in business. Grabe yung mga words of wisdom. Legitimate, businesses that you can actually see in his FB pages and FB posts. Kailan ka nag-start mag-business nga? 19 pa lang ako nagbe-business na ako mga kwek-kwek. Kasi 19 pa lang nagka-baby na ako eh. Hindi naman ako nakatapos. Lahat kasi ng mga kapatid ko nakatapos. Ibig sabihin, before ka nag-CEO, is dati kang kwek-kwek vendor. Yes. Ang tawag nun, fried kineme. Ikaw yung naglalako? Ginawa ko naman siya syala-syala. Nagpagawa ko ng customized na food cart. Sa sarili ko din yung pagkakagawa ng sauce. Meron siya kwek-kwek, tokmening, fishball. Sa isang food cart? Sa isang food cart. Saan ka nakapwesto nun? Sa harap lang ng bahay namin. Hindi na pumabor sa akin yung business kasi nung buntis ako, hindi ko na kinaya na ako pa yung nag-work. May client ako noon, nagtatrabaho ako na as a freelancer at night. Tapos namamalengke kami ng madaling araw. Tapos ako pa yung nagbabalat ng itlog, mga ganyan-ganyan. Kasi wala pa akong employee. So lahat parang ikaw ba? Ako talagang as pregnant, natutulog lang ako siguro 2 to 3 hours a day kasi nagbe-business sa umaga, work freelance sa gabi. So hindi kinaya ng katawan ko. Ang bilis ko nagkakasakit. We had to close it down. Gaano katagal na dun sa ganung stage? As a freelancer, 3 to 4 years. Pero yun sa kwek-kwek na yun, 5 months, 6 months lang di kinaya kasi manganganak na ako. Hi sa husband ko dyan. Sakit sa ulo siya ng mga panahon na yun. Hindi pa kami nag-a-align sa vision na gusto namin umangat. Nung time na yun, gusto niya parang so-so lang. Yung okay lang na buhay, ganun. Baga, hindi niya pa naiintindihan kung ano yung gusto kong mapuntahan. At those moment, wala kaming aircon sa maliit naming bahay. Talagang parang ganito lang kaliit yung bahay namin dyan. Yung CR, dito yung kwarto namin. Looking at my kid, wala man lang siyang ka-aircon. Parang every other month nagkakaubo. I really want something better. Saan mo nakuha yung hugot na yun na gusto mo maging successful? Kasi 19, parang gusto mo lang magka-boyfriend, gumimik, and alam mo yun, yung sarap ng buhay. So parang saan nanggaling yung hugot mo na gusto mo maging successful? Siyempre may husband ka, hindi ba dapat sa kanya dapat manggaling yon? First is my daughter. As a mom, iba talagang hugot ng nanay. Pag ang nanay talaga nakita yung anak niya nahihirapan, tapos anak ko babae pa, ever since, lagi na nasa utak ko na if I was given a daughter, gusto ko meron siyang example na kalalakihan. Kasi wala akong example kasi panganay akong babae. Mama ko kasi boyish din. So wala talaga akong example. So I told myself na nagkaroon ako ng anak na babae, I want her to not be like me. Hindi naman ako may mga magulang na pabaya. So bakit hayaan ko maging ganito akong example sa anak ko? My daughter was very nice, she's very sweet, and kapag nagkakaranas ako ng postpartum depression, siya talaga nakayakap lang siya sa akin. Sa maliit naming kama, hindi talaga niya deserve it. She's like an angel in my life na kapag pinabayaan ko siya, it's my fault. And wala dapat sasabihin yung anak ko sa akin na, Mommy, naging ganito ako dahil sa'yo. Gusto ko, Mommy, ito ako ngayon. I'm very proud of myself because you helped me. I want her to fly on her own and be able to spread her wings because both of my daughters, I know they're talented, I know they're smart, and they're beautiful. And I want them to not ask favors to anyone because Mommy's there naman. I hope right now I'm doing what is right for them. Lupit, no? Kita ko no? Kasi very unique yung ganyang type of personality. Kung mapapansin mo sa generation ngayon, yung mga maaga na nabubuntis, wala, nagre-rebelde. Totoo yan. Ipopost pa yung mga asawa na irresponsible sa social media. Oh, grabe. Tapos makikita mo, puro party naman. Puro party na lang ginagawa. Grabe. Di ba? There will be a lot of people, millennials na manonood nitong podcast na to. What would be your message para sa kanila? At ano yung mga dapat nilang i-consider para hindi nila pagsisihan? Lahat ng nagiging resulta ng buhay nyo, kasalanan nyo yan. Pag umedad na kayo ng 15 years old, alam nyo na sa sarili nyo na tama't mali yung ginagawa nyo. Like for example, marami akong makakilala ng mga sasabihin nila na, kaya ako ganito kasi yung mama ko, yung papa ko ganito.
Mamantika nga nang wala yung magulang mo. Desisyon mo yan. At the end of the day, kailangan mo na lang pangatawanan mo yung pagkakamali mo kahit anong sabihin ng maraming tao sa paligid mo. Marami kasing gantong babae nun. Porque hindi na gumagalaw yung lalaki sa buhay nila, para bang inisip nila, kawawa na sila. Kung walang gumagawa ng trabaho para sa inyo, might as well do it for your children. Ayaw nyo lumaki yung anak nyo na broken family. Ang hindi ko maintindihan na paniniwala ng iba na, ayaw ko kasi lumaki yung anak ko na broken family. Pero okay ka lang na lumaki yung anak mo na may tatay na ganyang batugan. Tama tama. Diba? Tama. Mas magandang maging example na single mom ka, pinagtrabahuhan mo mag-isa, and sooner or later, you might find a husband who can help you out. Pero yung nagtatatak mo sa utak ng mga anak mo na okay lang maging batugan, hindi okay sa akin yun. Yung asawa ko, he was a great provider, pero never siya naging katulad kong mag-isip nung nag-uumpisa kami. Hindi siya nawalan ng trabaho, lagi siyang na may nabibigay sa akin. Sinasabi ko na agad sa kanya yun, umpisa pa lang, kahit puro kami katarantaduhan nung first 2 years namin, 17 ako, 19 siya, naging magjowa na kami. Siya graduate na siya. Ako nag-aaral pa. Kahit graduate siya nun, gusto niya sanang magtambay-tambay muna for the first 2 months kasi kaka-graduate niya lang. Hindi, Day, sabi ko talaga sa kanya, hindi pwede yan. Nung nalaman ko na hindi siya nag-apply one day, kahit na alam, ako yun pa yung nag-print ng mga resume niya, tapos nakita ko tatambay-tambay, nakipaghiwalay talaga ako. Sabi ko talaga, walk out ako. Sabi ko sa kanya, ano yung mga resume mo? Pinaprint ko pa, walang kwenta yan. Ginanon ko siya. Basta nirealto ko siya na, wala ba nangyayari sa atin? Di ba may nangyayari sa atin every time may nagkikita tayo? Ano akala mo sa akin? Magjo-joke pa ba ako? Kaya kaparan ko laksyon diba? Sabi ko, lagi may nangyayari sa atin. Tapos mag-expect ako na pag nabuntis mo ko, aasa lang tayo sa magulang ko. No, hindi. Oh my God, mataas ang pride ko. 2 months pa lang pagkatas kong mga anak, nagtrabaho ako agad. Kasi hindi ko kaya yung tanggapin. I remember nung interview ko, basang-basa yung damit ko kasi breastfeed ako noon. Grabe, basang-basa yung damit. Yung lumalabas kasi yung gatas na pusa Talaga, basang-basa yung damit ko. Sabi sa akin nung nag-interview sa akin, you should have been here wearing formal attire. Pinakita ko sa kanya, as in laki-laki ng jacket ko. I'm actually wearing formal attire, but I'll show you. Sa kanya na, basang-basa na ako ng milk. Sabi niya, oh my God, nakakaya na parang minaliit niya ako. Sabi ko sa kanya, I'm actually wearing my formal attire, it's just that basang-basa yung damit ko ng milk. So, nagdami nagtatanong sa akin, 2 months pa lang baby mo, nagtrabaho ka na, kanino mo iniiwan? It was a very sensitive question for me. Naiiyak talaga ako. But at the end of the day, I really want to prove everyone na kahit may anak ako, I'm not going to ask them for money. Maybe I ask them sometimes, but I pay it. Pinush ko yung husband ko to his limits, na kahit na nasa utak niya lang is for crew lang siya, pinitpit ko siya hanggang maging manager siya. Yan, mahirap, pero sa mga bagets dyan, huwag nyo hayaan yung mga pagkakamali nyo sa buhay yung mag-define sa inyo. Maraming options sa buhay, hindi man kayo ang pinakamatalinong tao sa mundo, kaya nyo pa rin maging pinakamadiskarteng tao sa mundo. So, ang lupit, no? Grabe, ngayon ko lang din narinig yan, ha? Very seldom that you're gonna meet someone who will be supportive. Sometimes kasi, nami-misinterpret of having a supportive partner as a underdesaya, diba? Takot sa asawa. Pero at the end of the day, ang dami rin nagsasabi sa kanya na sana all. He's smart enough to understand that na hindi lahat ng lalaki na biyayaan ng ganon is always there to my kids. Baliktad kami ng posisyon. Pero pag sa loob ng bahay, naman, hindi ko siya binapastos in front of my kids. He is the alpha. He is the man of the house. I've known some couples na ganyan din yung estado. Siguro sa medyo dinami-dami rin ng mga dumikit sa pangalan ko. I've also experienced a woman na alpha din. And me knowing myself as an alpha rin, hindi talaga madali na magsasama ang dalawang alpha. Sa bahay, sa negosyo, sa lahat. Kapag may isang alpha, may isang supportive talaga eh. But what I've learned about you, alam mo sarili mo na alpha ka. But at the same time, you're humble enough na pag uwi ng bahay, nire-respect mo na siya ang alpha. Same goes naman din kapag lalaki or babae. Kailangan pagdating ng bahay, re-respeto mo yung wife mo, yung husband mo, diba? So your children will respect them too. Kasi ayokong lalaki yung mga anak ko na okay lang, nagaganon din nila yung asawa nila. At the end of the day, a man's pride is different story. If you damage that pride, it will be chaos. Talking about pride, sabi nila, pagdating sa bahay, kung sino mas kumita ng malaki sa ating mag-partner, siya yung boses doon sa bahay. Based on your story, feeling ko, ikaw yung mas good provider ngayon sa bahay. Kunyari, syempre, nag-aaway, hindi pa rin maiwasan yun eh. May aaway eh. Hindi namin dinadamay yung kung sino nagpo-provide. Ang baseline namin kung sinong tama. Apoy tubig apoy. Kung sino ang apoy, kailangan maging tubig ng isa. And I realized na yung pera, each of us can bring naman. Maybe I'm bigger, maybe he's less, but we're still putting money to the table together. So, respect should be given. Paano ka ngayon bigla naging CEO ng isang malaking e-commerce corporation na yumayanig dito
dito sa Pilipinas? Nag-start ako niyan nung freelancing ako nung pandemic. Kumikita na ako ng 6 digit a month, pero it's not enough. As a freelancer, anong ginagawa mo? HR ako. HR? Oo, sales. Lahat pinapasok ko kasi freelance di ba? As long as you have the skill naman sa US at tanggapin ka nila Even hindi ka graduate. Yes, it's all about confidence. Kapag wala kang confidence, kahit gaano ka katalino, lahat na ng skills na sa'yo, mucho ko talaga. Kailangan mo ng yabang talaga. Tama Kasi pag wala ka talagang yabang sa katawan, di ka naniniwala sa galing mo, wala kang kwenta. So sa'yo, okay lang sa'yo, sabihan ka nila ng mayabang. Okay lang. I realized, ewan ko siguro nasa personality natin yung laging kulang pa. There's one step Oo, higher pa eh, di ba? Parang dati gusto ko makapag-aeroplano. Nakapag-aeroplano na ako, gusto ko na ng first class. Nung nakapag-first class ka na, gusto mo na ng business class. And kapag nakapag-first class ka na, gusto mo na ng sarili mong jet. It's a never-ending wants. Sabi ko, gusto ko ng maraming sasakyan. I cannot afford that by just earning 200,000 a month. Gusto ko ng malaking bahay. Kumikita ng 200,000 pesos Yes. at 23 years old. Oo, pandemic yun. Nung Pandemic pa. Oo, pandemic. Pero sabi ko, I want more. Nandun na ako sa posisyon na nakakapagbigay ako ng trabaho and that's pandemic. So nakita ko tong Lazada. So, lahat ng to sa pag-freelancing, nag-employ ka ng tao, nung pumasok lang talaga yung pandemic. Yes. Hindi naman ako nakakagala. E di pasahod ko na lang yung kahit pa paano kalahati ng kinikita ko or at least 25% ng kinikita ko. Tapos nung pandemic, nagpapakain pa kami sa mga taong nasa kalsada. And I realized I'm in the power to help people. If I already have it, why not do it? Yung kay Spider-Man, great power comes with great responsibility. Yeah. Nandito na ako sa posisyon to help. Why not help? Sa lahat ng pwede mong pasukin, bakit Lazada yung nakita mo? Nag-search na ako anong pwede ko pang gawing side hustle ng pandemic kasi dami ko na nagiging ipon. Naghahanap ka ng pwede mong pagkakitaan. Oo. I'm one of the first 7-digit earner nilang estudyante. Wala tayong labas-labas di ba? Puro bahay lang. So yung mga konting oras ko, mga 5 hours kong ibis na itama ko sa Netflix, manap ako ng mga ibang bagay paano ako kumita. So nung nakita ko ngayong Lazada na yun, araw-araw, finalo ko yung mga turo nila. Pero teka lang, ginagawa mo yan habang nag-freelancing ka pa? Yes. Ang dami ko tinuturuan, yung mga nag-start ng business, gusto agad nila iwan yung trabaho nila. That's not how it works. Bakit? Kailangan meron ka pa ring source of income because in business, kailangan meron kang pinaghuhugutan ng pera. There's a lot of learning curves. Pwedeng biglang hindi ka kikita, pwedeng kikita ka. Hindi laging Pasko dito Unless you learn how to manage your business well, marunong ka na kung paano paikutin yung cash flow mo, that's the only time I think na pwede ka nang mag-resign. Kailan mo sasabihin na pwede ka na mag-resign? Kapag kaya mo nang pasahurin din yung sarili mo ng probably same amount or 30,000, 40,000, yung at least buhay ka na. Kunyari, kumita ako 100,000. Hindi lahat yun kukunin mo About nagsimula ako from earning 100,000, 200,000 na sa freelancer, bumagsak ako na pinapasahod ko yung sarili ko ng 30,000 a month. Tinanggap ko yun kasi yun yung gusto ko It took me a year and a half bago ko talaga totally iniwan lahat ng mga clients ko. At least may pinaghuhugutan ako, may dalawa akong anak. So, hindi ako pwedeng 0-0. Kailangan may sure ka pa rin. May sure ka pa rin kita. Kasi hindi pwedeng 0-0 talaga. Pero minsan mahirap yun kasi kung ako kasi, sorry pero hindi po kasi ako naging empleyado. Okay, never ko na-try yung employment. Pero sa dami ng naging empleyado ko, yun yung parang isa sa mga pinakamahirap They want to start a business. Pero since employed sila, nahihirapan sila mag-all in dun sa business nila. Ngayon, yung business nila ayaw rin lumaki. Kasi employed pa nga sila. So they're torn between, iwan ko trabaho ko, mag full time na ako sa pagdenegosyo, pero hindi ako sigurado. Ang daming nanonood sa atin na currently employed and nakikita nila sa social media, parang ang dali-dali magnegosyo. Parang, di ba? Parang pag sinabi mo, ituturo ko sa'yo kung paano kumita ng 1 million with 3 easy steps. O kaya within just 30 days Oh, di ba? Diba? Social media, ganun Ang daming empleyado na nabibait sa ganun, nakikilitbait sila. What's your very ideal advice for those people na currently employed and they're looking forward na magnegosyo? Ano mga business yung tingin mo pwede nilang itap? Any kind of business you can tap. Yun lang, it all comes with sacrifice. Kasi ang sinakripisyo ko noon, oras sa mga anak ko, oras sa asawa ko, wala na akong panahon sa kanila. You mean kailangan mo talaga mag-sacrifice in order for you to be successful in life? Yes, kasi 'di ba, people are, differentiating na ang bilis nang nangyari sa iyo. Some even call it luck, but they don't even understand or they're not even in my place na hindi ako natutulog ng 8 hours or 4 hours man lang sa loob ng 6 months. I slept for 2 hours a day in like 6 months. Hindi nga ganun Ayaw nga nila Gusto nila yung pagtapos nila magtrabaho, ni Netflix muna, TikTok muna, Facebook. Baka pwede yung ganun.
Baka pwede, managinip ka. Hindi ka pwede maging successful nang hindi ka nahihirapan. Hindi talaga. Paano yung pagkakaloob sa'yo ng Diyos, yung mga magagandang bagay, kung isang iglap na mahirapan ka lang, aayaw ka na? What if bigyan ka ng Diyos bukas ng 1 milyon, nagastos mo lahat into business, or let's say binigyan ka ng Diyos kinabukasan ng 10 million, and you have every opportunity to build any kind of business. And you have it, you have your employees, etc., whatsoever. And then kinabukasan, niloko ka ng empleyado mo. Ano, iyak ka lang. Because you don't know how to manage it. You don't know how to manage your stress. You don't know how to be resilient. You don't know how to be strong enough. Paano bibigay sa'yo yung maraming biyaya kung simpleng paghihirap, hindi mo kayang tanggapin? Yung trabaho ng mga ibang tao na 3 years, we made it short to 1 year. Yung mga 8 hours na tinulog nila, kami hindi namin tinulog yun. And what I've learned nakita ko na sobrang laki ng sacrifice na ginawa mo Yes. for you to be where you at right now. And parang yun parang kung gaano kalaki yung bagay na sinasakripisyo mo, it will always equivalent kung ano yung success na meron ka ngayon. Yes. Diba? Kung ayaw mo mag-sacrifice, technically, ganyan ka lang din. But the more that you sacrifice, the more na mas gumaganda at nagiging successful yung buhay mo. Totoo talaga. However, may kanya-kanya tayong tinatawag na success sa buhay. Yung ibang tao kasi, they think na ang success lang all comes down with money. Para sa ibang tao, success na sa kanila yung naging healthy sila all throughout. Hindi ba excuse lang yan? Na eto lang yung success meaning ko? Or sinasabi mo yan yung success sa'yo kasi ayaw mo nang mas galingan sa buhay? Para sa akin, na-realize ko to, growing up, I keep pushing a lot of women to their limits. Umaabot pa sa punto na hindi ko naiintindihan na na-offend ko na pala sila. Kasi like for example, may nakikita ko, housewife, I keep on telling them na, uy, you can do better than that. Kaya mo pa to. Ako nga, nagawa ko to, whatsoever. I realized it's not their priority. Kanya-kanya tayo ng priority sa buhay. If their priority is to take care of their family and that's success for them, para sa kanila success na yun. May kanya-kanya tayong corona. However, hindi ko kayang tanggapin yung mga taong meron talaga silang opportunity. May time. Yes, they have the time, they have resources, pero yung napili pa rin mag-Mobile Legends lang. I mean, walang problema sa mga Mobile Legends. Ang dami nga kumikita ng milyon dyan eh. Pero kung yung nag-Mobile Legends ka lang, tapos magpapalaki ka lang ng suso ng bayag, tapos yung anak mo nagmangangawa na wala nang makain. Or nakakagimik ka pa. Nakakagimik ka pa. Mas may time ka pang mag-ambag sa inuman. Samantalang yung mga anak mo, wasak-wasak yung damit. Hindi na kaya pumuhay ng mga tao sa mundo. Labas bahay na labas ang takod. Tama. Lagi ko sinasabi sa asawa ko, even when we're young, maging libalibog tayo, pero let's be responsible na pag nagkaanak tayo, hindi natin naasa sa magulang natin. Sige, final words para din sa mga garapal na yan. Ang kakapal ng mukha nyo, na umasa sa magulang nyo, at umasa sa mga tao sa paligid nyo. Kayo na nga tong bumukakat nagpakasarap. Please lang, huwag nyo nayasa sa ibang tao yung mga katangahan nyo sa buhay. Lahat ng mga katangahan nyo sa buhay, take it. Tanggapin nyo sa sarili nyo na tanga kayo and work on yourself. Walang taong sasagip sa inyo sa mundong to, sarili nyo lang. Kayong mga garapal, batugan, palamunin, dapat kayo nililibing ng buhay. Dapat ito yung mga pinamakain sa Tama. We'll be having a short break muna para medyo yung init baka mamaya hatakin lahat ng garapal dito sa may camera natin. Guys, we'll be having a short break, no? Again, this is Pam and see you right now. This is how legends are made. Hindi lang 7. Ibig sabihin, from Pam 1 na kumikita ng 7 years before, tapos baka talaga mag-50,000, 100,000 per month. Tapos, in a very short